ngayon, ha? Ngayong July. Ito yata yung buwan na marami ang may naglilibong ng kaarawan sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, last year parang ako din yung naka-assign ng mag-message. No? Mga ngayon may birthday nun. Kaya ang aking topic ko na yung kay Happy David, yung teach me, kasi nakapagtao pa yun. Teach me the number of my day. Yung parang, tulungan mo ako na bilangin ang aming mga kaarawan. Ayun po yung message ko nung naka-last year. Kasi nga, ang dami. No? Happy birthday nga pala sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon July. So, sabi doon, tulong mo sa akin ang bilang ng aking kaarawan. So, sabi sa Bible, every good and perfect gift is from above. No? Isa na doon ang aking kaarawan. Ito ay bigay ng ating Panginoon, yung magkaroon tayo ng panibagong buhay sa araw-araw. So, gamitin natin daw ito ng sa banal na pamamaraan. No? Sabi rin niya Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo dito, make the use of the time. No? Gamitin natin yung oras, panahon, na makabuluhan. No? Sapagkat nga doon po ang panahon ay masama na lang masama. Praise God. So, tayo po, tayo bigdadako sa ating passage sa katulad ko ng binasa kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 30. Sabi po doon, kung tayo manahimik tapat, siya ay nanatiling tapat sapagkat hindi na maaaring itanggi ang kanyang sarili. Sa ibang sanig, hindi na pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Hindi na maaaring itakwil ang kanyang sarili. Sige po, samahan niyo po akong panalangin. Praise God, hallelujah Lord. Salamat nga po sa umagang ito. Patuloy ka namin na itataas Panginoon sa umagang ito. Dalangin namin Panginoon na patuloy mo kami samahan o ang aming maging guro Panginoon sa mensahe ito. At patuloy na maranasan ka namin Panginoon. Maramdaman namin ang iyong presensya at patuloy na ikaw ang kumilos sa puso isip ng bawat isa. Kaya mong Panginoon na ano ba ng mga hadlang, mga maaaring maging sagapan Panginoon sa mensahe ito, ito ay sinakaway namin sa pangalan ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, wala kaming mga iisipin ko di Panginoon yan, makasama ka Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo. Amen. Praise God. Sa buhay natin bilang Kristiyano, lahat tayo ay nakakaranas ng pagkadarapa, minsan nakakaranas tayo ng pagkalugmok, no? Hindi nagkakaroon tayo ng failure sa buhay, no? Sabi ng title natin, faithful siya kahit tayo ay fail. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesus daw po natin, ang ating Diyos ay tapat kahit nakakaranas tayo ng mga kabiguan. Sino po ba nakakaranas dito ng kabiguan? Amen. So, lahat po tayo nakakaranas ng kabiguan. Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, nakakaranas tayo ng kabiguan. Kahit yung mga naunang propeta, nakaranas ng kabiguan. Kahit yung pinakamalakas na tao, nakaranas ng kabiguan. Wala nang hihigit pa kay Samson. Siya lahat ang pinakamalakas na nabuhay sa mundo. Wala pa akong nabalita na papatay ng ilang tao sa pamamagitan lang ng buto ng hayop. No? Wala akong nabalitaan. Hanggang ngayon. Yung pinaka-wisest man na nabuhay sa mundo, nakaranas din ng kabiguan. Si Solomon, ano po? Kilala niyo po si Hari si Solomon? Yung maraming asawa? Diba? Lahat tayo nakakaranas ng kabiguan. Kahit yung mga hinirang unang panahon. Kahit si Hari David na napakalapit sa puso ng ating Panginoon. So,
So, lahat tayo ay may pagkakataong maging mahina. Nadadapa at nagkukulang sa Panginoon. Ngunit, ang magandang balita ay hindi nagbabago ang Diyos. Dahil lamang sa ating mga pagmumulang. Ang kanyang katapatan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang bumangon at magpatuloy. Bilang sa ating background, sa ating teksto, inilihok ni Pastor Pablo, si Timoteo, isang batang pastor. Parang yun na to, parang apprentice niya. Inalagaan niya to, parang tinutuloy niya na ito, si Timoteo, tinutuloy niya na anak, spiritual. No? Kasi siya halos ang bumubog dito kay Timoteo. So, hinihimok niya si Timoteo na pagpakatatag sa kabila ng mga pagsubok na kanyang nararanasan. At dito, sinunod ito habang siya ay nasa kulungan at naghihintay ng kanyang huling sandali. Layunin niya na palakasin ang loob ni Timoteo na manatiling tapat sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Sa talatang ito, ipinaalala ni Pablo na kahit nagkukulang ang tao, ang Diyos ay nananatiling tapat dahil iyon ang kanyang likas na katangian. Praise God. So, ang ating main idea, God's faithfulness give us hope to continue even we will fail. Kahit tayo ay nagbibigo, ang katapatan pa ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa upang tayo ay magpatuloy sa kanyang layunin sa ating buhay. Amen po ba? So, bilang tayo, paano ba natin bilang tao, mananampalataya ng ating Panginoon, paano ba tayo tutuloy? Paano ba tayo mag-response dun sa katapatan ng ating Panginoon Diyos? Diba? So, paano dapat tayo tumugon sa katapatan ng ating Panginoon? Unang puntos, alalahanin daw po natin ang kanyang katapatan. Remember His faithfulness. So, alalahanin natin. Paano daw po natin gagawin na paaalala natin ang katapatan ng ating Panginoon? So, dito, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating performance. Hindi dahil sa mahusay ng pagkama, magiging tapat na ang Diyos sa iyo. Si Lord nagpapaaraw, nagpapaulan sa masama at sa mabuting nilalang niya. Dahil ganun katapat ang ating Panginoon. Nagpapala siya, ito man ay nakakagawa ng hindi maganda, ito man ay nakakagawa ng mabuti o hindi, patuloy at patuloy na nagbibigay ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Sa bawat isa sa atin, ganun katapat ang ating Panginoon. Sabi dito, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating performance. Kahit tayo ay nagkukulang, nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako at pagmamahal. Praise God. Sabi nga ng Bible, His love endures forever. Pagpawalang niya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi dito, alalahanin daw natin ang kanyang pangako. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan kahit nagbabago na ang ating sitwasyon. Sabi sa awit 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin at ingatan ko ang sino mang ako ay ikilalangin. Yun po. So, ganun pala dapat natin na tinutugon. Nagkakaroon tayo ng response sa pagiging matapat ng ating Diyos. Kaya pala natin ay alalahanin natin ang kanyang mga mabuting gawa at kanyang katapatan. At dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang matapat sa akin at iingatan ko ang sino ang tao ako ay ikilalangin. So, ganun pala katapat ang ating Panginoon. Ililigtas niya tayo at tayo ay kanyang iingatan. In every time na tayo ay dumalating sa mga pagsubok ng ating buhay. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pangalang-alam. So, ganito pala, no? Ganito pala dapat natin inaalala ang kanyang katapatan. No? Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi nga talaga hindi nga ito ang bawat isa sa atin na hindi niya kinakalimutan. So, lagi siyang tapat, no? Bagamat tayo ay may kakulangan sa ating buhay, sa ating pamumuhay, lagi siya nagiging tapat sa atin. At kapag tayo po ay tumawag, lagi siyang handa na tayo ay saklolohan.
Sabi dito sa 2 Thessalonica, chapter 3, verse 3, ngunit ang Panginoon, siya ang papatatag at pag-iingat sa inyo laban sa masama. So, ganun po, iniingatan tayo. Ganun katapat ang ating Panginoon. Ano po? Lagi na tayo iniingatan sa panahon na tayo ay nakakaranas ng hilahin. No? Lagi siyang may handang sa klodo ang ating Panginoon. So, letter D, sa letter A, remember His promises. Sa letter B, remember His presence. So, 3 puntos lang po ito. Mabilis lang po. Okay, mag-alala. So, awalahan po natin ang kanyang presensya. Paano daw po natin paano daw po tayo tutugon sa katapatan ng Diyos? Alalahanin daw po natin ang kanyang presensya sa letter D. Ano po? Ibig sabihin, kasama natin ang ating Panginoon kahit sa man tayo pumaroon. Kasama natin ang Diyos kahit sa panahon ng ating kahinaan. Ang Diyos natin, bagamat tayo ay nagkakaroon ng kahinaan sa buhay, patuloy siya na sumasa atin at hindi niya tayo iniiwanan at pinapabayaan. Sabi sa awit 17 verse 26, puso't kaluluwa ko, kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas ko, tanging kailangan. So, napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay natutulang, alalahanin natin ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pag-alala ng kanyang presensya na ang ating Panginoon daw po ay sumasa atin at hindi sa atin nagpapabaya. Sabi niya sa Mateo, chapter 28, verse 20, letter B, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Napakaganda na po, no? So, alalahanin daw po natin, no? Ang kanyang presensya. No? Ito yung way natin para tumugon dun sa katapatan ng ating Panginoon. Amen po. Tapat po ba ang ating Panginoon sa atin? Amen. So, alam ko naman na si Lord ay nananabing tapat sa bawat isa sa atin. No? So, sa ganito pala tayo tutugon sa katapatan ng ating Panginoon. Remember His presence. Remember His purpose. Letter C. Okay. Sabi dito, hindi huminto ang plano ng Diyos dahil lamang sa ating pagkakabigo. Tama po ba? Ang Diyos hindi huminto sa ating pagkakabigo. Ang Diyos hindi huminto sa ating pagkakataba. Ang Diyos hindi huminto sa kanyang katapatan dahil sa iyo ay nagkakasala sa ating Panginoon. God is always present with us, even we don't see His presence. Kahit hindi natin nakikita hindi natin siya nakikita ng mukha, ang kanyang presensya, nararanasan natin at nagpapakita ito na siya ay sumasa atin. So, tulad na sinabi ko, hindi huminto si Lord sa kanyang plano sa atin dahil lamang sa tayo ay nagkakaroon ng failure sa ating buhay. Na alam ko lahat tayo nagkakaroon ng failure, minsan dumadating sa punto na nagkakaroon tayo ng pagkakasala, no? Pero gano'n pa man yung katapatan ni Lord ay patuloy na pinagkakaloob sa atin. Sabi sa Ephesians, kung tayo ay, sabi dito, remember His purpose, no? Alalahan dito po natin yung kanyang layunin sa atin. Ako? Ang layunin ng ating Panginoon sa ating buhay na nagligtas at tumawag sa atin para sa ating banal na gawain. So, tinawag tayo sa alalahan po natin natin Panginoon dahil sa kanyang layunin, tayo daw po pala ay tinawag sa kanyang layunin. Tinawag upang maging banal. Tinawag para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa simula pa lang, no, tayo ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus upang iuwi natin ang ating buhay sa mabuti o sa gawang banal. So, ayun pala, no, paano natin dapat na alalahanin ang katapatan ng ating Panginoon Diyos. Kung ating
illustration dito ay si Pedro. Ano po? No? Bagamat si Apostol Pablo ay si Apostol Pedro ay nagkakasala, pero hindi pa rin huminto ang katapatan ng ating Panginoon sa kanya. Ang illustration natin si Pedro ay itinagin niya si Jesus, no? Yung panahon na in-interrogate siya, di ba? Kakilala mo siya, kasama ang kanina. Hindi ko kilala si Jesus. Unang beses niya tinanggay, pangalawa, hindi ko kilala. Hanggang sa pangatlo, no? Paano mo magagawa na itanggi, i-deny ang isang tao na nakasama mong kumain, nakasama mong magpagaling, di ba? Nakita mo yung mga himala. Nakita mo yung kung paano kumilos ng Diyos sa mga tao. Kung paano bumuhay ang patay ang ating Panginoong Jesus. Pero ano sabi ni Pedro, hindi ko kilala si Jesus. Minsan sa buhay natin, ganoon din tayo, na nagkakaroon tayo ng pagtanggi sa ating Panginoong Jesus. Pero ganun pa man, hindi nyo yung naging hadlang upang si Pedro ay makatanas ng katapatan o faithfulness ng ating Panginoong Jesus. Ano nangyari? Anong ginawa ni Pedro? No? Siya ay nagpagiloob, humingi ng tawad, at ginamit muli siya sa ministeryo ng ating Panginoon upang gamitin ang kanyang gamitin siya ng ating Panginoon sa ministeryo. No, ano ba yung ginawa ni Pedro no? Yung ginamit muli siya, yung nagbalik loob siya sa Panginoon, ginamit siya ng Panginoon. Di ba habang kung tatanda nyo, nagkalakad siya, kasama niya si Juan sa templo, sa pintuan ng templo. Ano po? At may humihingi sa kanya. Di ba? Ito yung may naninimos. Nakabasa niyo po ba yan? Yung may naninimos sa kanya sa pintuan ng templo. Ang sabi niya, silver and gold, have I none, but what I have, I will give you. Tila wala ako. Pero kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. What I have, I will give you. Kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus of Nazareth, no? Arise and walk. Ano nangyari? Tumayo yung tumpo, ano po? So, ibig sabihin, bagamat nagkakaroon tayo ng karanasan, kabibuan, failure sa ating buhay, once na tayo ay nagbalik doon sa Panginoon, lumapit, humingi ng tawad, gagamitin pa rin tayo ng ating Panginoon. Kahit na tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala. Ano, amen po ba? So, tulad ni Pedro, ginamit siya ni Jesus in mighty. Lagi po natin tatandaan na mayroong kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. There is power in the name of Jesus. Lagi po natin tatandaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ng taga Nazareth, sabi niya, sa pulubi, arise and walk. No? Bumangon ka at lumakan. At hindi, nakalakad din yung taong lupo ngayon na nangbili mo sa kanya. Wala siyang ginto, wala siyang pila. Meron siyang isang bagay na napakahalaga. Wala siyang mga material. No? Pero yung napakahalaga na dapat meron ang tao ay meron si Pedro. At yung mga po yung ating Panginoon Jesucristo. Amen. At naniniwala ko na meron din tayo Panginoon sa ating puso. Amen. Yan. So, sabi doon, ang principle natin doon, God's faithfulness never changes. Ano po? Natapatan ng Panginoon, hindi nagbabago. Hindi ito nagbabago. At ang pangalawa, God's faithfulness never runs out. Hindi nauubos ang katapatan ng ating Diyos. Tulad dito ng isang bangis na patuloy na umaagos, patuloy na dumadali. Hindi ito mauubusan. Tulad ng isang buwan. Kahit nagtuyo, ito ay patuloy na dumadali. Ganito natin na isa sa larawan ang katapatan ng ating Panginoon. Hindi ito nagbabago at hindi ito nauubusan. Amen. Bilang initial activation, pagtiwala tayo sa Diyos, higit sa iyong nararamdaman. No? Alalahanin lang kayong mga pangako araw-araw. Ito yung magsisigilan sa ating pag-asa. No? Sa kahit na sa mundo na patuloy tayong pinahatak. No? Ang magsisigilan pag-asa natin yung ating word of the Lord sa ating puso. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. Ito yung amen po ba?
So, point number 2, repent with humility. Magpakumbaba tayo, pag humingi tayo ng tawad na may pagpapakumbaba. Amen po. So, ang katapatan ng Diyos ay nagtutulog sa atin na magsisi at bumalik doon sa Kanya. Handa siya magpatawad sa pusong mapagpakumbaba. So, ito yung hakbang, no? Bagamat tayo nagkakasala sa ating Panginoon, ang katapatan ng Diyos ay lagi nandyan, no? Basta tayo ay humingi ng tawad na mayroong pagpapakumbaba. Ito yung ating tugon sa katapatan ng ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad na may pagpapakumbaba. Ano unang hakbang gagawin natin? Aminin natin na tayo ay nagkasala. Pag tayo ay natisod, nadapa, pagpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad na may pagpapakumbaba. Aminin natin, letter A, admit your failure. Aminin natin sa ating Diyos na tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala para tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. Ang pag-amin ng kasalanan, ang unang hakbang sa pagbabago. Ang pag-amin sa ating kasalanan, unang hakbang sa ating hakbang sa pagbabago. Sabi dito sa Kawikaan, ang nagpupublika ka ng sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. No? Yung nagpupublik ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit na nagbabalik loob ay makakaranas ng kahabagan ng ating Panginoon. So, inevitable na nagkakaroon tayo ng pagkakasala sa ating Panginoon. No? Aminin na natin sa ating Panginoon. Ito yung susi. Alam mo, bawat isa sa atin nakakaranas dito. No? Kapag dito sa mundong ito, na malakas ang hatak. No? Sa mata, sa bibig, sa dila, sa tenga, lahat yan. Vulnerable yan ng mundong ito. Lahat ng nakikita mo, marami kang nakikita mga bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng kasalanan. Pwedeng magbigay sa iyo ng kahinaan para mapumaw yung damdamin, mapumaw ang ating damdamin sa ating Panginoon. Mailayo tayo. No? Ganun pa man, ang ating Panginoon ay tapat. No? Basta tayo ay magpapakumbaba at hihingi ng tawad, siya ay tapat upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Sabi dito, sa 1 John 1:9, letter B, as forgiveness, ang Diyos ay laging handa magpatawad sa nagsisisi. Amen? Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo niya ng Diyos sa mga patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So, humingi tayo sa letter A, aminin natin ang aming kasalanan. Sa letter B, humingi tayo ng kapatawaran. No? Una, magpapakumbaba tayo, hihingi tayo sa kanya ng kapatawaran. At ang pangalawa, humingi tayo ng forgiveness. No? Yun nga po, no? Sa 1 John. Subalit kung ipapahayag natin, i-confess daw po natin ang ating mga nagagawang pagsalaksak sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang letter C, accept His grace. Tanggapin daw po natin ang kanyang biyaya o ang kanyang grasya. Kung ating babalikan, so, paano po ba tayo sabi daw po sa point number 2, repent daw po tayo, magsisisi na may kababahan loob. Magsisisi tayo ng may kababahan loob, at iaminin natin ang ating kasalanan, at letter B, hindi tayo ng kapatawaran. At sa letter C, accept His grace. So ito na po yung pagtanggap po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula. Ito yung para yung beginning para sa ating nagkasala sa ating Panginoon. Alam ko lahat naman tayo nakakagawa nito. Ngunit
Ang ating Panginoon ay tapat, no? Upang tayo ay patawagin sa ating mga pagkakasala. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula. Sabi sa Hebreo 4:16, kaya huwag tayong mag-atubigin lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Huwag na po tayo mag-alinlangan o mag-atubigin na lumapit sa trono ng Diyos. Kapag meron tayong isang dakilang saserdote, kilala niyo po ba kung sino yung dating dakilang saserdote? Amen, no? Praise God, si Jesus po. Sa anumang paraan, siya ay sinubok, no? Kaya siya yung nakakaranas ng mga bagay na nararanasan natin. Kung ikaw man ay natututo, kung ikaw man ay nasasaktan, emosyon, no? Naranasan din ito ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron tayong tagapamagitan. At ang tagapamagitan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung dito siya, ito yung ikinamatay niya. No? Yan ang focus ng ating Panginoong Jesus. Dito siya, ito ang kanyang mission sa lupa. No? Upang siya ay maging tagapamagitan sa ating kasalanan. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, no? Pinapaging dapat ka ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. So, ano ba yung biyaya ng Panginoon na ito? Ito yung pag-ibig, kahabagan at kapatawaran ng ating Panginoon na tinatamasa na natin ngayon. Yung tinagap natin ng ating Panginoon sa Kristo. Ito na yun eh. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yung biyaya na tinatamasa natin ngayon. Pag-ibig ng Diyos, kapatawaran at kahabagan ng Diyos. Ang merited favor na tinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Mabuti po ba ang Diyos? Tapat po ba siya? Praise God. Ano po? Grabe yung ginawa ng ating Panginoon sa krus para sa ating mga kasalanan. Bagamat hindi ka karapat-dapat, dahil sa pag-ibig niya, sa kahabagan niya, ang katapatan niya, pinapaging tapat ka. Pinapaging tapat tayo. No? Ginagawa tayong worthy. No? Sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang illustration natin dito, yung alibog ng anak. Bagamat siya ay nagkasala, di ba? Nagkasala siya, alam mo naman yung kwento ng alibog ng anak. Ano sabi ka? Babalik na ako sa aming ama. At hihingi ako ng tawad. Ano nangyari? Bumalik siya sa kanyang ama. Humingi siya ng tawad, di ba? At masalimuot, yung naging karanasan ng alibog ng anak. Masalimuot, kapag sabi niya, hindi pa yung mga alila. Ay kumakain ng maayos at tama. Pero ako dito, nangingihain na parang isang baboy. No? Halos katulad niya na yung mga baboy. Siguro, malalakas ang kumain ng baboy, hindi niya kayang pagkakain siya, naubusan na rin siya. Hindi niya kayang pag mga baboy, malalakas kumain, di ba? Siguro, ang nakikita na lang sa kanya, mumung na rin. No, kaya halos wala na siyang makain. At doon dumating niya yung realization niya na babalik na ako sa aking ama. Ano nangyari? Bumalik siya, no? Humingi siya ng tawad at nakaranas siya ng biyaya sa kanyang ama. Ang ganoon din tayo sa buhay natin, no? Makakatanggap tayo ng biyaya, ng patawaran. Ito na yung tinatamasa natin, no? Anong naging resulta? Nung tinanggap natin na pag-ibig, biyaya at kahabagan ng Diyos. No? Na nagkaroon tayo ng freedom. From ano yun? From guilt sa ating kasalanan. Kalayaan. No? Sino po ba naging malaya na dito? Lahat tayo naging malaya. No? Naging malaya tayo sa kasalanan. No? So, kaya nga naman ito yung naging resulta ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. At ano nangyari dun sa alibog ng anak kung ito yung nakita na yung repentance brings restoration. Ito ng restoration. Ano yung ibinilis sa kanya? Yung pagiging
ano niya, anak na to. So, ganun din tayo, no? Yung tayo ay nakatanggap ng kapatawad sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng freedom from guilt, nagkaroon tayo ng restoration. No? Repentance bring us restoration. Na-restore yung pagiging anak natin. Hindi na tayo alipin, hindi na tayo kundi tayo ay tiyawag ng anak ng ating Panginoon Jesus. Mabuti po bang ating Panginoon? Kapag po ba siya? Amen. Praise God. So like, bilang application, huwag hayang pigilan ka ng kasalanan sa paglapit sa Diyos. Amen po ba? Pangalawa, maging mabilis sa pagsisisi kapag nagkakasala tayo. Huwag namin isipin, nagkasala ka na naman. Kala mo pa, diba? Pumayahin ka na. Magyoyosi ka na naman. Akay mo, may nag-yosi pa po ba dito? Sino po nag-yosi sa kami? Wala na po ba? Umiinom na alak. Shut na. Sorry na. Alam niyo. Okay? Baka mapaula ko eh. Diba? Hindi maaari. Ako, sa personal kong nung shot na, ayoko. Hindi dahil sa malakas ako. Kasi pag nakikita ko yan, magsusunod-sunod na. Kaya ayoko na. Ibalik ka na. Kasi nagsusunod ka, ayoko. Minsan na naman, occasion natin yun naman. Ayoko na. Kasi nga, alam mo, gano'n ako na. Pag nakikita ko to, sapat pa. Sapat pa. Susunod-sunod na yun. Gano'n ako kahina. Kaya kabisado ko yung katawa ko, kaya ang nagmali, ayoko na. Kahit shot lang. Kahit yung usok ng sigarilyo, ayoko na. So, gano'n din sana tayo. Maging sensitive tayo pagdating sa mga ganyan bagay. No? Ayun, ulit. Sabi nga, huwag kaya tigilan ng kanang din sa paglapit sa Panginoon. Hinitap tayo ng tawag sa aming Panginoon. Siya ay tapat. No? Upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Meron tayong tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesus. Diba? Hindi ito basta-basta ang dugo niya. Hindi basta-basta dugo ng ito, hindi dugo ng hayop na. Precious blood ng ating Panginoong Kristo. Precious blood, dugo na ng ating Panginoong Kristo ang bumubo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran na. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Amen. Malapit na po tayo. So, point number 3. Ang question natin, paano dapat tumugon sa katapatan ng Diyos? Paano po ba? No? Sabi dito, mananga sa kanyang lakas. So, ayun pala, no? Para tumugon sa katapatan ng Diyos. Napakabuti sa buhay natin, di ba? Yung gumigising ka ng umaga, di ba? Yung makikita mo na meron kang almusal sa umaga. Yung makikita mo na ang buhay ng alam mo, malakas, walang sakit. Napakabuti ng ating Panginoon, napakatapat sa ating buhay. Amen po. Yung makikita mo lang na meron kang meron kang pambibili ng meron pa akong pambibili ng chichibugin. Isang blessing yun. Yung may malakas ka, bumilat ka sa umaga, bumilat ka, nakita mo magandang environment, isang katapatan na tubutin na ng Diyos yun, no? Na hindi natin pwede i-deny ko siyang na kung gano'n siya katapat sa ating buhay. Paano tayo dapat tumugon sa katapatan ng Diyos? Number 3, rely on His mananang sa kanyang lakas. Tagline. His strength to sustain us. Tama ba? Ayun yung nagpapalagili. No? Sa atin, no? Ayun ang kanyang lakas, kung siya nagpapanatili sa atin. Hindi natin kayang maging tapat sa sariling lakas lamang. Ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang magpapatatag sa ating araw-araw. No? Sino po po dito yung dapat na sa kanyang tungkulin? Dito, halimbawa,
sa trabaho, sa kapatid, sa asawa, sa lahat. Sino matapat? So, lahat tayo, matapat, di ba? Sa ating mga kamag-anakan o mga nasa paligid, pwede. Pero sa Diyos, hindi ka magiging matapat. Pagka siya ay, alam mo pa kasi, ang pagiging katapatan sa ating Diyos, hindi natin maalo ang katapatan ng Diyos. Masyado siyang banal. Tayo ay patuloy pa rin na magkakasala at magkakasala. Pero dahil sa kanyang katapatan, naging pinapagitapat nga po tayo, no? Sabi dito, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang nagpapatatag sa atin sa araw-araw. Amen. Sa biyaya lang tayo, kaya tayo na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos. Paano ba tayo magiging tapat? Letter A, dumipende sa kanyang biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy. No? Wala tayong sariling kakayanan. Wala tayong sariling lakas upang tayo ay magtagumpay sa hamon ng buhay ng ito. Sa buhay na ito, kundi sa biyaya lang ng ating Panginoon. Sabi sa 1 John 1, chapter 1, verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahan ng loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot na kagandahan loob. No? Ito yung unmerited favor, no? Yung grace from grace, no? Nabot natin yung abot-abot na kaloob ng ating Panginoon. Grace from grace. No? Abot-abot na kaloob from His fullness, no? Sa biyaya na talaga tayo nabubuhay. At hindi tayo sa ating sariling kakayanan kung bakit tayo ay nakakapagpatuloy. Kung bakit tayo nandito, hindi dahil sa gusto mo lang. Hindi dahil sa mahusay ka, hindi dahil sa may kakayanan ka. Kung bakit ako nandito, hindi dahil sa kagustuhan ko lang. At hindi dahil sa ikapunit ako dito. Kung bakit ako nandito at nakatayo, ay dahil po yun sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kung bakit ka nandyan, dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Nakatanggap tayo ng unmerited favor sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi dito, grace indicates unmerited favor that brings blessing and joy. Yun nga po yung unmerited. Ano yung unmerited na yun? Yung hindi nga tayo deserving, yung hindi natin ito pinaghihirapan. Pero tinanggap mo. Ito yung unmerited favor ng ating Panginoon. Hindi ka deserve, hindi mo naman pinaghirapan, pero pinatamasa mo. Amen. Praise God. So, letter B. Grow strength in prayer. So, humingi daw po tayo ng lakas sa pamagitan ng panalangin. No? Ang panalangin ang nag-uugnay sa atin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Meron pa ba? Meron pa bang digit sa panalangin? Ito lang yung pinaka-way natin. No? Para makakonect tayo sa Panginoon, kailangan mo ng password. Ang password ay prayer. No? Wala dito. No? Wala itong bayad. Dito, yung connection dito sa internet may bayad. Pero yung prayer, connection natin kay Lord, walang bayad ito. Libre ito. No? So, makakakonect tayo. Dahil meron tayong nakilang sa sacerdote, ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Ano bang nararamdaman mo? Lord, nagugutom ako. Thank Papa. Lord, ano ako? May tama ako sa mata. Sabi nyo, kakasugalin mo yan. Tapos ngayon, tawag ka sa akin. Yun, nakatawag tayo sa ating Panginoon. No? Kasi ito ay libre at walang bayad. No? Kung merong anumang bagay na ito yung pinaka-nag-uugnay sa akin kay Lord. Sabi dito sa awit 73 verse 26, puso ko at kaluluwa, kung manghina man ang Diyos ang lakas ko, tangi kailangan. So sa prayer, kung nanghihina ka man,
Dumalangin ka lang sa Diyos at siya yung magiging lakas natin. Amen. Si Lord po ba ang inyong lakas? Nung tatawag tayo sa Kanya. No? Wait, tatawag tayo kay Lord. Lord! Ate Aileen yung iPhone daw. iPhone. Gusto niya ba ng iPhone? Amen. So, letter B, glorify yung prayer mo. Bagamat ang hihina ang ating physical, bagamat ang hihina ang ating spiritual, grow in prayer. No? At mararanasan mo ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. So, letter C, delight in His Word. Alam niyo na ito. Ha? Delight in His Word. So, ano ibig sabihin nun? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. No? May nagbabasa po ba dito ng Bible? Meron po. May nagbabasa po ba ng Bible? Wala na. Saan na kami na nagbabasa ng Bible? Lahat nagbabasa. Everyday. Yun lang. Ano na importante yung devotion? No? Dapat nag-meron tayong devotion. No? Kasi ito yung naka-direction natin sa kalakas. Sa everything sa umaga, basta ka sa Diyos mo, sa mag-delete ka ng word ni Lord. No? So, yung sinesit ni Pastor Miki, basahin mo. Kahit medyo ka pa, pagigising mo, basahin mo. Kasi magbibigay sa atin ng direction at lakas yun. No? Amen po ba? So, napaka-importante na nag-delight tayo ng word ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon at katatagan sa ating buhay. Sabi sa awit 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Sa Diyos natin hanapin ang ating kaligayahan. Sa Kanyang salita. Amen. So, bilang tao, minsan kasi maraming talagang umagaw ng ating atensyon para tayo ay hindi makapag-devote sa ating Panginoon. Pero encourage ko lang sa inyo na follow kayo dun sa mga marami sa social media, marami rin na mga nagbibigay ng mga devotional. No? Follow nyo yun at marami kayong matututunan to. Install nyo yung Bible chat. Bible chat, ang dami nun. Everyday yung nagbibigay yun ng mga daily bread. Meron po bang may dito, Bible chat? Application po yun. So, install nyo yan. Makakaganda nun. At marami kayong matututunan doon. Kaya lang minsan ako English ka. Kaya minsan harap ka na lang sa translation. Pagka nahihirapan ka sa mga salita ng malalalim. So, napaka-importante po sa atin na lagi tayong mayroong sandata, yung Word of God sa buhay natin. Everyday. Everyday. Kasi, ito yung pinaka-natin pag-asa na panlaban sa mundong ito, sa buhay na ito. Kasi, kung hindi ka wala kang prayer, wala kang devotion, wala ka. Sipa-sipahin ka lang. Maniwala ka. Kung sa umaga, release ka ng umaga, wala kang devotion, prayer, hindi ka nakapagbasa sa buong maghapon, sipa-sipahin ka lang ng kaaway. Kung ka lang. Nakukuha niyo po ako? Mga kapatid, kung wala akong saldata, gusto natin yung balutin na kaloob ng ating Panginoong sa Kristo. At kasama doon ng Word of God, pang-atake sa kaaway. No? Maniwala ka, sisipa-sipahin tayo ng kaaway. Pag wala kang, yung natin, emotion natin, pag wala kang wala kang Word of God, maniwala ka. Kaya importante sa atin na meron tayong Word of God. Sa umaga pa lang, sa atin din, na meron na bibisip tayo. Sabi nyo. Okay? So, ano nasa labang? Letter C. Okay, yung delight. Delight in His Word. Sabi dito, yun nga po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon at katatagan sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo doon? So, amen, no?
conclusion na ako. Conclusion na. Okay. Conclusion na sunod doon eh. Kasi kung mabilis lang, 45 minutes. So, balikan lang natin yung ating napag-aralan. Una-una, paano tayo dapat tumugon sa katapatan ng Diyos? Alalahanin ang kanyang remember His faithfulness, letter D. And then number 2, magsisi ng may pagpapakumbaba. Sa letter number 3, umasa sa kanyang lakas, rely on His strength. Amen. Sige po. Sige po, maaari tayo ay nagkukulang sa bawat araw ng ating buhay. Ano po? No? Pero ang Diyos ay kailangan hindi nagkulang sa atin. At patuloy ang nananatili ang kanyang katapatan sa ating buhay. Ang kanyang katapatan ay nananatili matatag sa bawat panahon. Kaya huwag tayong sumuko sa halip magtiwala, magsisi, umasa sa kanya lakas at manatiling tapat sa kanya. Amen. Praise God. Sige po, pwede po tayong tumayo. Pwede ko po kami yung worship team, awitin po natin ang dakilang katapatan. Awitan natin ang ating Panginoon dahil siya ay mabuti, siya ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin.